Ako si Jerome at ito ang aking kwento. Noong bata pa ako, mga 7 taong gulang, iniwan ako ng nanay ko sa pangangalaga ng lola ko sa Nueva Ecija. Ang nanay ko ay kailangan magtrabaho sa Germany bilang isang nurse. Ang lola ko ang naging kasama ko sa araw-araw at ang bahay namin ay malapit sa isang makapal na gubat. Sa una, wala naman akong kakaibang nararamdaman. Pero habang tumatagal, napansin ko na tila may mga mata na laging nakatingin sa akin mula sa gilid ng kagubatan. Isang gabi, bago matulog, nag-video call kami ng nanay ko. Laging ginagawa ng nanay ko yon para makausap ako kahit nasa malayo siya. Nakaupo ako sa sala habang kausap siya sa tablet ng lola ko. Habang nag-uusap kami, napansin kong parang may maliliit na anino sa likod ko sa screen. "Jerome, sino yung nasa likod mo?" Tanong ng nanay ko. Baka sa boses niya ang pag-alala. "Wala naman, ma. Kami lang ni Lola dito sa bahay." Sagot ko habang nililingon ang paligid. "Nakita ko talaga. May maliit na tao sa likod mo. Nakangiti." Biglang kinabahan ng nanay ko. Tumayo ako at tinignan ang buong sala, pero wala akong makita. "Ma, wala naman talaga eh." Sabi ko, pero alam ko sa sarili kong parang may nararamdaman akong kakaiba. Ang malamig na hangin ay bumalot sa buong kwarto at kahit wala akong nakikita, nararamdaman ko ang presensya ng kung anuman iyon. Pagkatapos ng video call, kinausap ako ni Lola. "Anak, ingat ka sa mga nilalang sa paligid ng bahay natin. Maraming elemento dito sa ating lugar. Mabait sila kung igagalang mo, pero mag-ingat ka dahil may iba sa kanila na mapaglaro." Paalala niya. Dahil bata pa ako noon, hindi ko masyadong iniintindi ang sinabi ni Lola. Pero nung sumunod na linggo, habang nasa kalagitnaan kami ng video call ng nanay ko, nangyari ulit ang kakaiba. Habang nag-uusap kami tungkol sa eskwela, napansin kong tumigil sa paggalaw ang mukha ng nanay ko sa screen. Parang may maliliit na kami na kumakaway sa likod ko. "Jerome!" Sambit ng nanay ko. Halos mapatuyo siya mula sa upuan niya. "Lumayo ka dyan!" Agad akong tumayo. Tumakbo papunta kay Lola at sinabi ko ang nangyari. "Ma, anong nakita mo?" Tanong ko. "May maliliit na kamay na nayalang sa likod mo. Nakatayo siya sa tabi ng mesa. May berdeng sombrero. Parang duwende." Nanginginig ako sa narinig ko. Ang nanay ko, nasa libu-libong kilometro ang layo. Nakakita ang duwende sa likod ko? Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag ito. Pagkatapos ng gabing yon, sinubukan kong mag-ingat, pero alam kong hindi basta-basta aalis ang mga duwende. Makalipas ang ilang araw, habang naglalaro ako malapit sa puno sa likod ng bahay, naramdaman ko ulit ang kakaibang presensya. Sa ilalim ng malaking ugat ng puno, nakita ko silang muli, ang mga duwende. Ang isa sa kanila, ang may berdeng kasuotan, tila mas interesado sa akin. Nakatitig siya sa akin, nakangiti. Mula noon, naging mas madalas ang kanilang pagpapakita. Pero hindi lang sila sa mga mata ko nagpaparamdam. Minsan, sa gitna ng aming video call ng nanay ko, biglang napuputol ang koneksyon at maririnig ko ang pamilyar na boses mula sa likod. "Jerome, makipaglaro ka sa amin." Isang gabi, habang natutulog ako, bigla akong nagising sa malamig na hangin. Pagmulat ng mata ko, nakita ko ang maliit na duwende na nakaupo sa gilid ng kama ko. Hindi siya nagsasalita, pero nararamdaman kong sinusuri niya ako. Napasigaw ako at bumangon mula sa kama. Agad akong nagpunta kay Lola at ikinuwento ang nangyari.
Pero sinabi lang ni Lola na baka binabantayan lang ako ng mga duwende. Baka gusto ka lang nilang alagaan na po, sabi niya. Pero alam ko sa sarili ko na hindi ito simpleng pangangalaga. Minsan, habang nag-uusap kami ng nanay ko, napansin kong tumitig siya sa screen. Jerome, parang hindi ikaw yung kausap ko, tanong niya. At doon ko lang napansin ang sarili kong mukha sa kamera. Parang masyadong malamig ang pakiramdam ko. At ang mga mata ko'y parang hindi ko na kontrolado. Dahan-dahan, napansin kong parang may nagmamando sa mga galaw ko. Minsan, nawawalan ako ng malay at magigising na lang ako sa ilalim ng puno sa likod ng bahay. May mga pagkakataon ding nararamdaman ko ang malamig na hangin kahit sa loob ng bahay. Ang pinakakinatatakutan ko ay ang mga boses na naririnig ko sa isip ko. Jerome, andito na kami. Maglaro tayo. At isang gabi, habang naglalakad ako pa uwi, narinig ko ulit ang kanilang mga tawa mula sa dilim. Nakita ko silang naglalakad papalapit sa akin. Ang berdeng duwende na dati interesado sa akin, ngayon ay nakangiti pero mas nakakatakot. Tila unti-unti akong sinasaniban ng duwende. Sa bawat araw, nararamdaman kong mas lumalakas ang kontrol niya sa akin. Hindi lang siya basta nagpapakita. Ginagamit niya ang katawang ko. Inaangkin ang isipan ko. Habang nagsasalita ako, parang hindi na ako nagsasalita sa mga video call namin ng nanay ko. Nakikita ko ang takot sa kanyang mga mata. Alam niyang may ibang bagay na nasa akin. Napagpasyahan ni Lola na kumonsulta sa isang albularyo. Alam niyang may mga nilalang tulad ng mga duwende na hindi basta-basta umaalis kapag ginusto nila. Kailangan ng tamang pamamaraan para maitaboy sila. Nagsimula si Lola sa simpleng pagsasaboy ng asin sa paligid ng bahay at paglalagay ng bawang sa bawat sulok. Pero tila walang epekto ang mga iyon. Mas lalong lumakas ang presensya ng duwende at mas naging matindi ang kanyang kontrol sa akin. Isang araw, nagpunta kami sa isang albularyo sa kabilang bayan. Matandang lalaki na nakasuot ng puting abito. May mga halamang gamot at amulet na nakasabit sa kanyang liig. Matindi ang kinakaharap nyo. Ang duwendeng iyan. Hindi basta-basta aalis. Malakas ang kapit niya kay Jerome. Sabi niya habang pinagmamasdan ako. Agad niyang inihanda ang mga gamit para sa ritual. Kailangan natin itaboy siya, pero magiging mahirap ito. Hindi siya papayag na basta lang natin siya aalisin. Pumunta kami sa bahay. Inumpisahan ang ritual sa loob. Sinindihan ng albularyo ang mga kandilang pula at puti. Habang sila wala ay nagdasal sa tabi ko. Nagmamakaawa sa Diyos na tulungan ako. Sinimula ng albularyo ang orasyon. Malakas at malinaw ang boses niya habang binibigkas ang mga sinaunang salita. Kasabay ng bawat bigkas niya, nararamdaman ko ang pagsisikip ng dibdib ko. Parang may bumibigat sa loob ng katawan ko. Biglang sumakit ang ulo ko ng matindi. Nagsimula akong magsalita ng mga salitang hindi ko maintindihan. Parang ibang tao ang nagsasalita sa bibig ko. Nakakatakot dahil alam kong hindi na ako ang may kontrol sa sarili ko. Ang duwende na ang kumukontrol sa mga kilos ko. Albularyo ka lang. Hindi mo ako kayang palayasin. Sabi ng boses na lumalabas mula sa akin. Napahawa ako sa ulo ko. Sinusubukang pigilan ng mga salitang yon. Pero walang magawa ang katawang ko. Patuloy lang ang boses ng duwende. Nagmumura at nagbabanta. Ngunit hindi natinag ang albularyo. Pinalakas pa niya ang kanyang orasyon at bigla niyang hinagis ang isang handog na hinanda niya. Isang bote na may halo ng mga dahon, langis at tubig na nabasbasan. Sa bawat hagis ng bote malapit sa akin, parang tinutusok ang buo kong katawan ng libu-libong karayom.
Sumisigaw ako sa sakit. Pero alam kong hindi ako yun. Ito ang duwendeng nagwawala. Hindi matanggap na nawawala na ang kanyang kontrol. Maya-maya pa, bumukas ang pinto sa sala ng malakas. Isang matinding hangin ang bumalot sa buong bahay. At naramdaman kong parang may humihila palabas sa akin. Parang tinatanggal ang duwende mula sa katawan ko. At narinig ko ang boses niya. Umiiyak, nagsusumamo. Wag. Wag niyo akong isumpa. Wag niyo akong ikulong. Habang patuloy ang laban, nakita ko ang albularyo na may hawak na bote. Nagsimula siyang mag-orasyon muli at ang boses ng duwende sa loob ko ay lumalakas. Parang nagpipilit na manatili. Ang buong katawan ko ay nanginginig habang ang mga kamay ko ay tila pilit na hinihila pabalik sa kung saan ang duwende ay nagsisimulang mapalayas. Jerome, akin ka. Sigaw ng duwende habang unti-unting nawawala sa loob ng katawan ko. Isang muling pagsigaw at sa wakas, parang hinigop ng hangin ng duwende palabas sa katawan ko. Humihingal akong bumagsak sa sakit, pagod na pagod sa labanang iyon. Nanginginig ako habang pinapanood ang albularyo na inuorasyonan ang duwende sa loob ng bote. Pinihit niya ang takip ng mahigpit habang patuloy pa rin ang kanyang dasal. Alam kong nasa loob na ng bote ang duwende. Nakakulong, hindi na makakawala. Oras na para tapusin ito, sabi ng albularyo. Pumunta kami sa likod bahay at doon, gumawa siya ng isang malalim na hukay sa lupa. Kailangan nating ilibing ito ng malalim upang hindi siya makaalis, sabi niya. Habang ibinababa niya ang bote sa lupa, naririnig ko pa rin ang maihinang sigaw mula rito. Sigaw na galit at pagsuko. Nang tuluyan na itong inibing, sabay-sabay kaming nagdasal, nagpasalamat sa Diyos at sa mga espiritong gabay. Mula noon, hindi na muling nagparamdam ang duwende. Naramdaman kong muli ang kapayapaan sa loob ng katawan ko, sa isip ko. Wala nang malamig na hangin, wala nang boses sa isip ko, at sa wakas, naging normal na ulit ang buhay ko. Pero tuwing dumadaan ako sa lugar kung saan nakalibing ang bote, ramdam ko pa rin ang kanyang presensya. Nakakakilabot. Alam kong hindi siya tuluyang nawala, pero sa ngayon, nasa ilalim na siya ng lupa. Nakakulong sa bote na hindi na niya kayang basagin.